Naglabasan na naman sila ng panibagong statement. Imbis na suportahan nila yung committee decision na 'wag nang patulan si FPRD, anong ginawa nila? Ay, magpakita siya. Kayabangan talaga. Akala nila kasi hindi magpapakita ang dating pangulo, so ayan na naman, labasan na naman yung kayabangan nila. Magpakita siya, sumagot siya. O di sige, ayan magpapakita. Ano nangyari nung nagsabi siyang dadating siya ng Thursday? Kinancel nila. O sino bang takot? Sino bang umiiwas diyan, ha? Hmm. Grabe naman makaantala itong mga lokong 'to. Tapos tandaan nila kung sino nagbabayad ng sweldo, wala sa usapan natin na nandiyan kayo para balakurain yung dati naming pangulo, ha. Kung hindi kayo maasahan gawin yung trabaho ninyo, at the very least, 'wag niyo kaming buwisitin, kaloka. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin na pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. At unahin na nga natin rito itong si Atty. Trixie Angeles, no? Nabutata itong mga tuwadkom sa kanya mga kababayan. At tinawag pang animal na kawatan itong mga young guns nila Tambali sa Bongit. E paano ba naman kasi mga kababayan, noong sinabi ni Tatay Digong na hindi na siya muling a-attend sa tuwadkom, no? E puro pangyayabang ang kanilang ginagawa sa harap ng media, no? Ngunit mga kababayan, nag-announce ang ating Tatay Digong na a-attend ito sa Tuwadcom sa araw ng Webes. Ngunit kinansel bigla ito ng mga pulpul na Tuwadcom. Grabe naman talaga na ngayong si PRRD na no, ang nagsalita, biglang ika-cancel itong hearing na bahag bigla ang buntot ng mga pulpul na kongreso. Kung kaya naman ang ginawa ni Tatay Digong, gawin na lamang bukas mga kababayan, araw ng Miyerkules, ang hearing na siyang ikinabigla no, nitong mga tuwadkom na ngayon no comment pagdating dito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, hindi na rin nakakatuwa itong mga ginagawang pang-cite in contempt no, ng mga pulpul na kongreso sa mga opisyales ni VP Sara na matapos nilang dumalo sa hearing kahapon, ayan mga kababayan, pinaaresto ang mga tauhan ni VP Sara. Grabing pang-iipit talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Former President Rodrigo Duterte was going to attend the inquiry on Thursday, this week. Pero for some reason, nag-cancel po ng hearing ang Quadcom. So, in order to accommodate the Quadcom itself, si former President will be going to Congress on Wednesday. Okay. So, para hindi naman sila masyadong maantala, ulitin ko po ha, pupunta po sa Wednesday sa Kongreso, sa House inquiry, particularly yung inquiry ng Quadcom, para sumagot ng mga katanungan doon sa ating magigiting ng mga kongresista. Pero medyo nakakapaghalata naman tayo ng konti, di ba? Naka-schedule po for Thursday ang pagpunta ni former President Rodrigo Duterte doon sa Quadcom inquiry, pero ngayon ay kinancel po ng Kongreso. Uulitin ko, kinancel po ng Kongreso yung pagpunta yung inquiry on Thursday, and so in order to accommodate the Quadcom, pupunta po si former President sa Wednesday inquiry ng Kongreso. Bakit? Well, unang-una, ang kulit nitong mga 'to, 'di ba? He had already given ah, Jose Nobleja says, "Magigiting ba talaga?" Hello, sarcasm, ano ba? 'Di ba? So, ano yung halatang-halata naman po na nung una hindi na siya pumunta, 'di ba nagsabi na siya. Tapos ang lalakas ng loob nila, "Oh, wag na, ano 'to, lokohan?" Sabi pa ni Congressman Abante. Ito pang si Congressman Conggun kung ano-anong mga parinig, pati itong "We have a lot of we have a lot of 20,000 questions," sabi ni Congressman Fernandez. Okay. So, pakita naman tayo ng suporta doon sa ating dating pangulo who will be at Congress Hmm. on Wednesday. I understand na umaga po ang pagdinig nito, and so pupunta siya do'n. Suportahan po natin ang ating dating pangulo. Full support po tayo. Ito po yung mga pagkakataon muli na sinasabi ko sa inyo na when there is an opportunity para ipakita yung suporta natin at yung ating resistance sa gobyernong tiwali o sa gobyernong hindi tama na ang ginagawa, let's take all that opportunities. Pakita tayo, show up, speak up, show up. Okay? Uy, thank you, sabi ni Ronnie Labastida, pupunta daw siya. Okay, maraming salamat po. Yung mga ganyang klaseng commitment, malaki po ang pasasalamat namin sa mga katulad sa inyo. Para dun naman who Tama. are abroad like, the rest of us, monitor po natin itong mga proceedings. Eto yung napansin ko, ang ginagawa po ng Kongreso ay kadalasan walang live comments, pero nag-a-accept sila ng komento pagkatapos na yung hearing. So dun sa ibang sa mga live
live broadcasts, magkomento po tayo in full support of the former president. It doesn't matter where you comment, no? Comment natin sa lahat ng mga mainstream, lahat ng ano, even dun sa Kongreso, pag binuksan na nila. Excuse me, may nahulog. So pag binuksan na yung ano, yung comment section, hangataw tayo kasi tinitingnan ko yung kay VP Inday eh. Sabi ni Fre, I'm excited to hear those ano, those plenty 20,000 questions. We have many ano, 'di ba? Ano sabi niya? We have a lot of 20,000 questions. Kaloka. Sige, game. Tignan natin kung sino sa inyo mapagod. Tandaan nila yung nangyari sa Senado, ayaw tumayo ni FPRD. Sabi niya, uubusin niyo na yung mga katanungan ninyo habang nandito ako, sayang pamasahe. So yan, Wednesday po. Let's Kaya get nga, excited. Paki-post din po sa mga walls ninyo about pagpunta niya sa Kongreso sa Wednesday kasi halatang-halata ang Kongreso na ang umiiwas. Nung hindi siya nagpakita, ang daming maasta na ng ubot ng ano, ng punong-puno ng kayabangan. Tapos correct. pero later on sinabi, hindi na lang namin siya papatulan. Pagkatapos nung naglabasan tayo at sinabi na, "We, sino bang tumiklop sa inyo?" Ngayon naman, naglabasan na naman sila ng panibagong statement. Imbis na suportahan nila yung committee decision na wag nang patulan si FPRD, anong ginawa nila? Ay, magpakita siya. Kayabangan talaga. Akala nila kasi hindi magpapakita ang dating Pangulo. So, ayan na naman, labasan na naman yung kayabangan nila. Magpakita siya. Sumagot siya. O di sige, ayan, magpapakita. Ano nangyari nung nagsabi siyang dadating siya ng Thursday? Kinancel nila. O sino bang takot? Sino bang umiiwas dyan? Ha? Hmm, Grabe naman makaantala itong mga lokong to. Tapos tandaan nila kung sino nagbabayad ng sweldo, wala sa usapan natin na nandiyan kayo para balakurain yung dati naming pangulo, ha. Kung hindi kayo maasahan gawin yung trabaho ninyo at the very least, 'wag niyo kaming buwisitin. Kaloka. Sabi ni Bri, excited, tignan natin galing ng mga quad crocs, mga quack crocs talaga. galit na galit si Atty. Trixie, no, mga kababayan. Ganyan ng tatak Duterte. Na tama nga naman, na puro na lang kayabangan ang ginagawa nitong mga tuwadkom sa harap ng kamera. Na ngayon naman nag-announce si PRRD na dumalo, eh sila naman ang umiiwas. Mga doktor quack quack. Ulitin ko, all throughout this live, ulit-ulitin po natin sa mga comment section, pakiusap ko na lang. Paulit na ano, keep posting na let's support former President Duterte. Ilagay natin diyan sa ating comment section. Kahit dito sa comment section natin, Wednesday, umaga, punta tayo sa Kongreso. May ano, may mga magdadatingan po ang mga ano, mga suporta ni PRD pati Maisog will be there. Ayan. Hindi rin ako matutulog, ibig sabihin matutulog na ako nitong hapon para ano, para maabot para hindi ako antok. Hirap na hirap ako kanina nag-press con si VP Inday, gumising pa talaga ako. So, I had to watch it 3 times para maintindihan ko dahil ang sama-sama ng audio. Ito sabi ni Jacob, "HOR, open yung comment section ninyo." Yun nga, eh. Okey, wala pa rin pong names na lumilitaw dun sa ano, sa Facebook page na Luminous po, pero dun sa isa nag-appear dun sa Trixie Cruz Angeles na page. So, pasensya na ha, kung hindi ko matawag kayo by your name, lagay niyo yung pangalan ninyo. Sabi ni Facebook user, bilangin po natin kung aabot ng 20,000 questions, hindi po paulit-ulit. At saka bilangin natin how many times he violates grammar rules. Oh no, baka lumampas ng 20,000 yun. Ito sabi ni AP, ilan lang ang boto nila kumpara sa boto ng dating pangulo nung eleksyon, totoo. Okay, ulit-ulitin natin sa comment section, House of Representatives po tayo on ano, on Wednesday. Okay, morning. Sabi ni Facebook user, mga wakwakang Congress, grabe magtanong, kala mo justice. Oo. Sabi ni Facebook user din, mga animal na kawatan. Sana tamaan ng kidlat. Thank you, Mr. Ace. Macaulay says, when po yung hearing? Wednesday po. Exciting. Si Attorney Google, nag-Google na ba? Sabi ni Ray J. Thank you, Ian. Solid Dutertes. Okay, so next, let's go to another Duterte. Pero all throughout this, tandaan ninyo, alam natin umiiwas ang mga kongresista, pero nagyayabang-yabang sila, 'di ba? Ano bang tawag do'n, yung ano, yung mayabang sila kasi alam nila, akala nila hindi mangyayari. O ayan, mangyayari na nga. So, dadating at dadating si Pangulong Duterte. Nakakaloka kayo, yung mga quacks. Okay, next. Ay, ayan. So, nag-press conference si VP Inday kanina. Mostly it was ano, primarily to talk about yung mga programa niya. Tulad nitong hair lip operation, yung negosyo kaday, assistance dun sa mga ano, kasi baka mag-erupt daw ang Mount Canlaon. So, tapos yung libreng sakay which is all over the country. Ang sinasabi niya is ano, yun nga, she was doing a presser for yung kanyang mga proyekto
dahil hindi sila sure kung next year mayroon pa eh. Danicalawa, thank you very much. So hindi siya sure kung matutuloy pa ang mga programa, pero sabi niya dahil nga yung budget at dahil yung budget nga ay walang kasiguruhan dito sa sa Office of the Vice President, ginagawa niya ay sinusulit nila yung kanilang mga activities. Dinagdag pa niya na importante kasi yung mga satellite offices ng Office of the Vice President kasi nung mayor siya nakita niya yung need na mayroong direct access ang mga tao sa mga serbisyo ng gobyerno. So kahit yung kunwari sa ganung paraan kasi nung mayor siya kasi may mga district offices ang Office of the Mayor, dinadala talaga ang opisina ang yung serbisyo kung saan yung nandun yung mga tao. Sabi ni Ma'am Alma, daan lang ako nasa work kasi every little bit counts, ma'am. Ay, wag po kayong mag-alala. Ina-appreciate lahat ng efforts, lahat po ng efforts. Para dun sa ating mga abroad, sabay-sabay tayo tsaka hataw tayo dun sa mga comment section. Kasi ang ginagawa nila is naglalagay sila ng mga mga troll armies nila in the comment section. So, napansin ko nga yung iba nga dun sasagutin natin kasi may mga hirit doon sa sa komento dun sa mga mainstream na nag-live stream ng presser ni VP Inday. Nakita natin pare-pareho yung mga katanungan at yung ibang mga katanungan niyan, ako, patola tayo today. So papatulan natin yung mga katanungan nila at sagutin natin. But I'm also very happy to report na mayroong mga napuna tayo na in-echo ni VP Inday or baliktad or na-echo natin before na nasabi. Halimbawa, so pinag-usapan niya yung reason kung bakit Hmm. di na siya nag-a-attend because all of these inquiries are politically motivated. Nadagdag pa niya, eto, tandaan ninyo, last year pa ba yun, nag-meeting ang Makabayan Black with Speaker Martin Romualdez. After that, in-announce yung kanyang yung possibility that they're looking into her impeachment. After that, ayan na, sunod-sunod na, patawag siya sa budget hearing. Tapos yung mga tinatanong sa budget hearing, wala naman relation dun sa current budget kasi tinatanong yung CF pero wala nang CF dun sa proposed budget. So nung na-realize nga nila that they were only going to be attacked, pumunta si VP Inday mag-isa for the sole purpose of saying na, ito, whatever you want to do with our budget, bahala na kayo. Hindi na kami sasagot tungkol dun sa mga expenditures, which really is the purpose of a budget hearing. Ang budget hearing, kikilatisin nyo yung proposed budget to see kung naaangkop ito uh, sa priorities. Unang-una kung legal yung mga yan and so on. Pero usually, hindi na natatanong masyado yan dahil ang budget ay base sa National Expenditure Program ng Pangulo. And we pointed this out months ago nung nagba-budget hearing si VP Inday. Yung National Expenditure Program, or everything that she asked, is there. Means na lahat ng pinopose ng Office of the Vice President ay tumaan sa Office of the President. So kahit yung CF ng 2023, inapprove yan ni BBM. Kahit ano pang yung mga nilagay niya, as long as they are in the NEP, ito po ay approved na ng Pangulo and ng DBM. Okay? Ulitin ko, approved yan ng Presidente at ng DBM because the NEP is submitted to the Congress, both the Senate and the House, before the budget hearings are held. So, ayun. So natuwa naman ako na, binanggit ni VP Inday. So ibig sabihin, tama yung yung mga sinasabi natin tungkol dito sa kanyang mga budget hearings noon. Tapos, yung mga notice of disallowance came after nag-hearing or nag-hearing yung budget ng Commission on Audit. Napansin niyo yung sinabi niyang yun? Natawa naman ako doon. Sabi ni Pusod Nation, saan makikita press con ni VP Inday? Well, you can search for it on the search bar, nandiyan yan sa YouTube. Pero if you cannot find it, ni-repost po namin doon sa Luminous page. Okay. So, yun. So, yun yung so bakit pa siya pupunta? Ang purpose naman yan ay para i-impeach siya. At ang purpose para i-impeach siya, of course, is because Speaker Martin wants to run for president, and if he cannot do it by defeating the most popular candidate despite all the paninira, which is what these hearings are, para siraan siya ng siraan, then he will attempt to change the constitution so that makatakbo siya only in Tacloban and then still become prime minister. Diba? Para dun sa mga nanonood kasalukuyan, wag po nating kakalimutan. At ayun na nga no mga kababayan, narinig natin si Atty. Tracy Angeles patungkol dito sa mga balitang ito. Na ngayon dumako naman tayo dito sa nagte-trending na video sa social media na kung saan nag-announce itong si Trump na ibabalik ang war on drugs campaign nito sa bansang Amerika. Kung kaya naman ang narinig nila itong balitang ito, ang kanilang naalala si Tatay Digong. Ating panoorin to mga kababayan.
Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. The drug cartels and their allies in the Biden administration have the blood of countless millions on their hands. Millions and millions of families and people are being destroyed. When I'm back in the White House, the drug kingpins and vicious traffickers will never sleep soundly again. Was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs. Firmly, I alone take full legal responsibility. At ayun na nga no mga kababayan, grabe talaga ang impact ng Duterte style, no? Na pati ang makapangyarihang bansa na US ganun din ang gagawin, masugpo lamang ang pagpupulburon na lumalaganap sa bansa. Na ngayon atin naman pakinggan si General Macanas mga kababayan. Ito medyo malungkot na balita. Yung mga tauhan ng Office of the Vice President na hindi naka-attend sa hearing sa Committee on Good Governance and Public Accountability sa Kongreso ay sinight in contempt na at pinapa-aresto na. So, 4 sila. Pakinggan natin itong balitang ito, then magbigay tayo ng komentaryo. Rosalie, saan ididetine itong mga OVP official na pinatawag ng contempt? Aga ipinag-utos ng House Good Government and Public Accountability na ma-detain sa premises ng House of Representatives ang mga opisyal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte matapos patawan ng mga ito ng contempt. 4 sa 9 na inimbatahan ang cited in contempt at hindi katanggap-tanggap ang excuse ng hindi pagdalo sa ginagawang investigasyon ng House panel kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023. Gayon din ang confidential funds ng Department of Education ng kalihim pa ng kagawaran si VP Duterte. 4 na OVP officials naman ang dumalo sa hearing ng House panel ngayong araw. Samantalang ang Chief of Staff ng OVP na si Attorney Zuleika Lopez na nasa Estados Unidos ngayon dahil nasa kritikal na kondisyon ang tiyahin ay pinabibigyang muli ng sabpina ng komite. May ipinadalang excuse letter ang 4 na OVP officials na cited in contempt, kalakip ang kanilang travel authorities. Gayunman, hindi ito katanggap-tanggap para sa mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Samantala, pina-escort naman palabas ng House panel investigation si Attorney Emily Rose Torrentira, tagapanguna ng Legal Affairs ng OVP. Ito ay matapos itong tumangging mag-take ng oath sa House panel inquiry. Hindi rin ito imbitado sa pagdinig at wala ring communication na ipinarating sa House Committee na magiging kinatawan ito ng tanggapan ng Vice Presidente. So, yun po, madagdagan ulit ang ikukulong ng ating mga kongresista. Punong-puno ng ilang kulungan. Ito na yung sinabi ni Senator Pimentel na Grabe, no? trigger happy sila sa Congress kasi ang dami na nilang pinapakulong. So, nakakalungkot na darating sa puntong ganito na yung mga tauhan ng OVP makukulong na at si VP Sara naman nanindigan, nag-press conference na kanina na puros paninira lang yung ginagawa ng mga kongresista dahil yung usapin tungkol sa kongresyo yung confidential funds connected lahat yan sa plano nila na i-impeach si VP Sara. So sa press conference niya kanina nagsimula pa last year pakikipagsabwatan ng Makabayan Bloc na kongresista Manuel Brosas and Castro kay Speaker Martin Romualdez. So last year pa sana nila gagawin yan, kaya lang hindi natuloy dahil nagsalita ang Pangulong Marcos Jr. Ngayon, wala na. Tutuluyan na nila. At dapat yung mga ganyan dahil COA sana ang papakinggan yan Dahil ang palugit ng COA hanggang pa yan hanggang February of 2025 pa yung palugit ng COA. Bakit hindi sila makahintay na magsalita ang COA with finality kung ano talaga yung sinasabi nilang disallowance? Ang nangyari, naganito naman instead na in aid of legislation, ang mga kongresista na natin ang nagiging prosecutor na.
Correct? Kaya kawawa ang mga tauhan ngayon ng At di ko rin maintindihan mga kababayan, bakit itong ating presidente na si Bongbong Marcos, no, tahimik pa tungkol dito kung aid of legislations lamang. Bakit hinahayaan niya na ganito ang mangyari sa bawat committee na puro pang society in contempt na lamang kanilang ginagawa. Kaya malinaw sa mata ng taong bayan na ito ay isang demolition job, politically motivated ito, nasirain ang pangalan ng mga Duterte. OBP na, I don't know, magtatago ba sila? Kasi may i-issuean sila ng warrant of arrest. But anyway, lahat ito pagsubok. Ganyan talaga ang buhay sa mundong ito. Sa politika, there are no permanent friends, there are no permanent enemies. Okay. So, punta naman tayo sa Bagyo Nika. Kawawa ang ating mga kababayan sa Luzon. Sunod-sunod ang mga bagyo. So, Bagyo Nika, maglalandfall na, may paparating na namang Bagyo Opel. Okay. So, marami nang na-stranded na pasahero sa Pantalan.